Yo, Kirara! Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hi, Sir Kira. Please hide my identity na lang po. Nandito po ako sa channel nyo para i-share sa inyo at sa mga listeners ninyo ang creepy story ko. Nangyari ito way back 2024 nung solo kong nanirahan sa isang apartment na hindi ko na lang po sasabihin kung saan. Para na rin po sa privacy nila at baka ako pang maging rason ng pagkalugi nila. Ang kwento ko po ay tungkol sa unit ko. Unit 6, to be specific po. Second floor, right hallway, Unit 6. Tumira ako doon ng isang buwan. Payapa naman yung buwan na yon. Pero pagdating ng July 7, nagbago na ang payapang pamumuhay ko sa apartment na yan. Magbibigay lang ako ng kaunting background sa aking unit. Pag nakatayo ka sa pinto, unang bubungad ay ang kama. Isang diretso pero malaki ang espasyo. Sapat na nakatayo ka sa pinto para makita mo ang kabuuan ng unit na ito. Sa bandang dulo, makikita ang lababo at kalapit noon ay ang CR. Sa madaling salita, parang isa o dalawang tao lang ang laki ng unit na to. Isang araw, kagagaling ko lang sa labas kasi kumain ako ng pananghalian ko sa isang parisan. Malayo-layo yon dito sa apartment. Tandang-tanda ko kung saan ko inilagay yung tsinelas na panloob ko. Pero pagdating ko sa bahay, nakalagay na yon sa may paanan ng aking kama. Nagtaka ko, pero dahil na rin sa antok, hinayaan ko na lang. Matapos kong mag-toothbrush, ay diretso higa na ako. Paantok saglit at unti-unti nang pumikit ang aking mata. 5:30 PM na akong nagising. Sa pagising ko, kinapa ko sa gilid kung nasaan ba yung cellphone ko. Napabangon akong pupungas-pungas nang makita kong bukas ang pinto ng unit ko. Nakaramdam ako ng kaba dahil doon. Unang pumasok sa isip ko ay baka nakalimutan kong ilak at may nakapasok na ibang tao. Nang patayo na ako, bigla akong napalingon sa side table ko at doon ko nakita ang aking cellphone. Medyo nakahinga ako ng maluwag, ngunit hindi ako gaanong kampante. Isa-isa kong tinignan ang mga gamit ko kung mayroong nawala. Pero napagtanto kong wala namang nawala o nanakaw sa akin, kaya hinayaan ko na lang. At dahil mag-aalas 6 na, napagdesisyonan ko ng maghapunan ulit sa labas. Nag-chat muna ako sa girlfriend ko na kakain muna ako sa isang fast food na malapit lang. Tapos, iniwan ko ulit yung tsinelas kong panloob malapit sa pinto. Habang naglalakad pababa ng hagdan, pumasok sa isip ko yung pinapanood kong ASMR bago ko natulog. Naalala kong nakatulugan kong hawak ko yung cellphone ko. Napaisip ako kung paanong napunta sa side table yung cellphone ko. 7 PM na nang makauwi ako. Muli kong nakita ang aking tsinelas malapit sa paanan ng kama. Napakunot ang noo ko dahil pangalawang beses na sa isang araw yun nangyari. Naisipan kong bumaba at pumunta sa landlord ko. Tinanong ko kung may duplicate ba sila ng unit ko. Nagtataka man sa tanong ko, ay tumango pa rin siya. Meron daw. Sabay tinanong ako kung bakit.
Tinanong ko siya noon kung pumapasok ba sila sa unit pag walang tao doon. Dinahandahan ko lang yung pagtatanong, baka kasi ma-offend siya. Sumagot lang siya ng maikling hindi. Tapos, bakit ko raw naitanong? Wala po. Maliit na bagay lang naman po. Pero kasi, nakakapagtaka lang po kasi na sa tuwing aalis po ko, nababago po yung pwesto ng pinaglagyan ko ng tsinelas ko. Maikling paliwanag ko. Tapos nagpaalam na rin ako. Nang makabalik na ako sa unit ko, napagpasyahan kong pabayaan na lang. Hindi din naman nawawala eh. Nasa loob pa rin naman. Matapos kong mag-half-bath at mag-toothbrush, ay naisipan kong manood ng English movie sa Netflix. At nung habang nanonood na ako, ay bigla akong may narinig na umiiyak. Mahinang iyak lang yon. Iyak na may halong paghingi ng tulong. Napabalikwas ako ng bangon. Nang biglang parang may sumuntok sa pader. Alam niyo yung tunog ng pader na parang sinuntok o pinalo ng kamay? Pero mas malakas pa dun. Nang marinig ko yon, ay meron namang sumunod na lagapak na para bang may nahulog sa sahig. Agad akong napaisip na baka may nag-aaway sa kalapit kong unit. Gusto ko mang tumulong pero ayoko namang madamay. Kaya nag-earphones na lang ako nun para hindi ko na sila marinig. Tuloy pa rin ako sa panonood. Pangatlong movie ko na yon at eksaktong 12:00 na ng gabi. Naipos ko muna yung movie. Tinanggal ko yung earphones sa tenga ko. Pagkatapos ay dumiretso sa banyo. Habang nagsi-CR ako at nagbabawas ng tubig sa pantog, ay biglang may sumuntok ng malakas na iyak ng babae sa tenga ko. Malakas at dinig na dinig ko na para bang umiiyak siya sa loob ng tenga ko. Nakaramdam ako ng takot at kaba. Pero hindi ako nagpatalo sa nangyari. Hindi naman kasi ako masyadong matatakotin at saka malakas ang pananampalataya ko sa taas. Fast forward po. July 10. Patuloy pa rin ang paglilipat-lipat ng gamit ko. Pati na yung pag-iyak ng kung sino mang nasa kabilang unit. Miyerkules ng hapon, kauuwi ko lang sa apartment galing sa trabaho. Naisipan ko munang matulog. Kahit 1 oras lang. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, ay napabalikwas ako ng bangon dahil sa sunod-sunod na pagkalampag at sigaw mula sa aking pinto. Kaya naman sinigawan ko na, "Kako, ano ba? Kailan ba siya titigil ng pag-iyak? Nakakabulahaw na kako siya." Nakatayo ako nun habang sumisigaw. Pero malayo sa pinto. At matapos kong ang sumigaw, ay tsaka lang huminto yung ingay. Hinihintay ko kung sasagot, pero wala naman. Hindi na ako bumalik sa pagtulog. Naghanda na lang ako ng pagkain ko para sa hapunan. Bumili na kasi ako ng pagkain kanina bago ko umuwi, para hindi na ako lalabas ulit. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pagkatok ng mabilis at sigaw ng babae na para bang natatakot, natataranta at parang may tinataguan. Patuloy pa rin ang pagdaan ng mga araw. Hindi pa rin nawawala yung ingay mula sa kabilang unit. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi pa rin ako umaalis kahit na may mga ganun ang pangyayari, dahil gusto kong malaman ng landlord ang nangyayari. Gusto kong malaman niya na may kakaiba dito sa apartment niya. July 15. Madalian akong lumabas ng banyo dahil sa pagkatok at pagtawag sa akin ng landlord mula sa labas ng unit ko.
Pagbukas ko ng pinto, bungad niya sa akin. Kung nagdadala daw ba ako ng babae sa unit. Tila sinisipat-sipat niya pa ang loob ng unit ko. Parang gusto akong hulihin. Sumagot naman ako ng hindi. Tapos tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, nagrereklamo daw kasi yung katabing unit ko dahil sa ingay na nanggagaling sa unit ko. May umiiyak daw at nagwawala. Agad akong nagtaas ng kilay dahil sa narinig kong yun. Sabi ko, "Po? Sa unit ko? Madalas nga pong yung katabing unit ko ang nadidinig kong may umiiyak at nagsisigawan eh. May kasama pang pagdadabog. At saka bago ko nga po pala malimutan, eto pong nakaraan lang, mga bandang 7:00 ng gabi, may babae pong nagwawala sa labas ng unit ko. Umiiyak, nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Meron po bang babaeng inaabuso na nakatira dito?" Walang pagdadalawang isip kong tanong sa kanya. Ang sabi niya, wala naman daw. Ang totoo ay 4 lang daw kaming nakatira ngayon doon sa apartment na yon. At sa katabing unit, sa kaliwa, wala raw nakatira doon. Doon daw sa floor na yon, 2 lang kami ng katabing unit ko. At lalaki din daw yung nasa kabilang unit. Napatango-tango na lang ako noon. Nakaramdam ulit ako ng takot at kaba. Matapos naming mag-usap, palaisipan din sa akin ang mga nangyayari noon. Halos 2 araw ang nakalipas, may kung anong mabaho akong naaamoy sa unit ko. Masangsang, amoy nabubulok. Hindi ko masabing nabubulok na basura lang eh. Kasi mas malala doon yung amoy. Pinuntahan ko ulit yung landlord ko. Tapos tinanong ko siya kung meron siyang kakilalang tao na pwedeng upahan para maglinis ng kisame. Sumagot naman siya ng may pagtataka. Meron daw siyang kakilala. Tapos tinanong niya ako kung nangangamoy daga daw ba. Sabi niya pa, baka raw puno na ng dumi ng daga yung kisame ko. Kahit ako, yun din naman ang nasa isip ko noon. Dahil hindi naman ako nagtatambak ng basura doon sa unit ko. Sabi ko na lang, baka nga po, mabaho na kasi. Nangangamoy na at baka nga may patay na daga din. Pero kako, iba kasi yung amoy. Sabi naman ng landlord, tatawagan niya na lang daw yung pinsan niya para malinisan yung unit ko. Pagkatapos ay nagpasalamat na ako at umalis. Habang wala pa yung maglilinis, napagpasyahan kong tumambay na muna sa tapat na convenience store dahil hindi ko na kinakaya yung amoy nito. Makalipas ang kalahating oras, dumating na sila. Napabulong na lang ako sa sarili ko. Sabi ko, sa wakas. Nang makarating sila, ay agad na rin silang nagtungo sa unit ko para simulan na ang paglilinis. Nang makarating doon sa tapat, napatingin ako doon sa isa sa 2 naglilinis. Tinanong niya ako, sigurado daw ba akong daga yung dumudumi doon o yung nabubulok? Iba raw kasi yung amoy, parang hindi amoy daga. Nakakunot pa yung noo niya, sabay puna sa ilong. Oo naman, hindi naman kasi ako nagtatambak ng basura dyan. Araw-araw akong nagbababa, lalo na kapag nabubulok yung basura. Paliwanag ko pa. Tumingin ito sa akin na para bang hindi kumbinsido. Talaga ba? Masama ang amoy eh. Parang hindi daga. Lalo nang amoy hindi dumi. Wika nito sa akin. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Kung hindi daga, ano? Alangan namang basura. Hindi naman ako hunghang para maglagay ng basura sa kisame. Napakunot na lang ang noo ko sa sunod niyang sinabi. Di kaya may bangkay?
Nang matungkab at unti-unti nang maibaba ang kisame, ay biglang may nahulog mula roon. Pagbagsak, isang buong braso ng tao. Lahat kami nagsigawan dahil sa nakita. Noon lang ako nakaramdam ng matinding takot sa nakita ko. Noon lang ako nakaamoy ng nabubulok na bangkay. Noon lang ako nakakita ng nabubulok na katawan ng tao. Sa mismong araw na yon, napagpasyahan kong umalis na. Ayaw ko nang alamin ang history o kung ano bang nangyari doon sa babae na yon. Pero habang kinakausap ako ng landlord ko, ay inabutan niya ako ng malaking halaga ng pera. Para daw itago ko na lang ang pangyayari. Huwag ko na lang daw ipagsabi. Napatingin na lang ako sa kanya. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay may sinabi siya sa akin na hindi ko na lang din po idedetalye dito dahil masyado po itong brutal at confidential. Pero ang sabi niya noon, isang buwan daw bago ko nanirahan doon sa unit na yon, ay meron daw lalaking nauna sa akin. At tulad ko raw, umupa ito sa kanya dahil malapit lang ang trabaho nito doon. Okay naman daw nung una. Hanggang isang araw, umuwi daw ito na may kasamang babae. Nobya niya raw. Ilang araw daw na ganoon ang sistema nilang dalawa, na halos doon ng araw tumira yung babae. Hanggang isang araw daw, bigla na lang itong umuwi na hindi kasama ang babae. Mula noon, umuuwi na lang ito ng mag-isa. Walang imik at tahimik. Hanggang dyan na lang po ang kaya kong ibahagi, Boss Kira. Sana po maintindihan nyo. So matapos nga po ang pangyayaring iyon, ay umalis na rin agad ako sa unit na yon. Yun lang po, Sir Kira. Sana po magustuhan nyo. Maraming salamat. Good day po, Sir Kira, at sa iyong team. Avid listener po ako from Spotify. Gustong gusto ko po yung mga stories na isinashare nyo doon. Talagang nakakatakot po. Hindi ko sure kung ma-feature mo tong story ko sa page mo, since hindi rin naman ako sigurado kung nakakatakot ba ito, katulad ng mga naranasan ng iba pa. Pero sarili ko po itong karanasan. So, shut up na lang kayo, guys. So, eto na nga. Ever since bata pa ako, wala pa akong muwang sa mga ginagawa o sinasabi ko, ay bukas na daw ang third eye ko. Sabi ng mama ko. Sa bahay ng lolo ko sa father's side, ay palagi daw akong may itinuturo sa main door. Tapos magsasabi ako na may mumu. Pero syempre, hindi ko na yun naaalala. Pero magmula nung magkamuwang ako, ay may mga nakikita-kita na rin ako. Hindi naman ganun kalala, kaya binabaliwala ko na lang din yun. Noong mga 3 or 4 years old na ako, naaalala kong meron akong na-experience nun. Bale, matutulog na kami noon ng mga pinsan ko. Na-ospital kasi noon yung kapatid ko at yung parents ng mga pinsan ko ang kasama ng parents ko sa ospital. So matutulog na kami. Magkakasama kami sa iisang kwarto. Kwarto yun ng kapatid ni Papa sa bahay ni Lolo. Nanaginip ako noon. Sa panaginip ko, may nakikita akong babae na naglalakad sa kusina ng bahay. Pabalik-balik lang siya
Hindi naman ganun nakakatakot yung aura niya. Pero nakikita ko siya. Tapos nagising ako nun. Naka-on naman yung ilaw, kaya parang hindi nakakatakot. Pero nadidinig ko nun na may mga yapak na naglalakad sa kusina. Mahina lang, parang magaan lang. Naaalala ko yung napanaginipan kong babae. Nakaramdam ako ng takot, kaya naman ginising ko yung kapatid na lalaki ni Papa. Tapos tumabi ako sa kanya at natulog na kayakap siya. Hindi lang po yun. Kasi nung 6 years old ako, naalala ko araw ng mga patay nun. Parang November 1 or 2. Sa likod bahay po namin, nandoon yung bahay ni Lolo. Mga 2 hakbang lang po ang pagitan. May naaninag akong kulay itim na bola na mabilis na pumasok sa kwarto ni Lolo. Sa may kisame ito dumaan. Sa isip ko, baka paniki kasi ang bilis niyang lumipad. Pero hindi naman ako natakot nun. Pero makalipas ang ilang buwan o taon siguro na naginip ulit ako. Sa panaginip ko, pumasok ako sa loob ng kwarto ni Lolo. Kasi inutusan daw ako, may ipinapakuha sa akin. Palagi kasi akong inuutusan noon na may kunin sa kwarto ni Lolo. Kaya siguro yun din yung napanaginipan ko. So pagpasok ko, may nakita akong babaeng malaki na maitim. Meron itong suot na belong itim din. Hindi naman po siya yung higante. Para po siyang mataba. Yung laki niya, parang sinlalaki nila Papa. Malalaki po kasi yung angkan nila Papa, kahit mga babae. Nakaupo yung babae sa kama ni Lolo. At sa panaginip ko, para siyang may tinitignan sa may hita niya. Para siyang may kandong-kandong na family album na inililipat-lipat niya yung mga page. Parang hindi niya naman ako napapansin nun. Tapos, doon na naputol yung panaginip ko. Simula nun, hindi na ako pumapasok sa loob ng kwarto ni Lolo nang walang kasama. Pero ito pa po yung matindi. Lumipas ang mga taon at nakalimutan ko na rin lahat yon, pati yung babae sa kwarto ni Lolo. Pero hindi pa rin ako pumapasok doon ng mag-isa. Ang idinadahilan ko na lang madilim kasi sa kwarto ni Lolo, kaya di ako pumapasok. Nakalimutan ko na yung takot ko nun. Pero muli akong nanaginip. Naalala ko grade 6 ako nun. Sa panaginip ko, merong malaking lalaki na malikot sa labas ng bahay namin. Parang sinusubukan niya na buksan yung bintana. Pero wala siyang mabuksan. Nang mapagawi siya sa may sala, nabuksan niya yung bintana doon. Wala kasing lock yun. Pero nakakapagtaka lang kasi hindi naman yun mabubuksan agad-agad. Kailangang puwersahin ng tao para lang mabuksan yun. At nabuksan niya nga. Nang kinaumagahan, hindi ko maalala yung panaginip na yon. Hanggang sa sinabi na lang nila Mama na noong madaling araw daw, bumangon ako. At sinabihan siya na, "Ma, bukas yung bintana sa baba." At nung puntahan nga ni Mama, ay bukas nga daw. Paano ko daw nalaman yun? Wala naman pong second floor ang bahay namin. Sadyang may 2 hagdan lang at merong silong sa kwarto. Tapos nung panahon na yon, tabi-tabi po kaming matulog sa iisang kwarto. Kaya baba ang tawag namin doon sa may sala. Kinilabutan ako doon sa nangyari na yon. At doon ko na nga biglang naalala yung panaginip ko. Pero hindi ko yun sinabi kay Mama. Isang araw, makalipas ang ilang buwan simula nang mapanaginipan ko yon,
Pinagtimba ako ni mama sa puso. Sa may unahan lang yon ng bahay namin at ng lolo ko. Ayokong magtimba nun kasi gabi na at kasagsaga noon ng kakapanood ko ng palabas na Unborn na sobrang nakakatakot. Padabog ko pang kinuha yung timba. Galit din akong nagtimba. May pabulong-bulong pa ako na ayoko nga talaga. Nang binuhat ko na yung timba, galit pa rin ako nun. Tapos pagdaan ko sa may bintana namin sa sala na walang lock, may naaninag ako sa peripheral vision ko. Parang may nakatayo doon. Malaking itim na tao. Hindi ko maaninag yung muka, pero yung aura niya, lalaki talaga. Sa pagkakataon na yon, galit pa rin ako, kaya hindi ko pinansin. Doon ko nalang na-realize yung nakita ko noong kumalma na ako. At parehong-pareho yun sa napanaginipan ko noon. Lumipas ang ilang taon, grade 8 ako. Nawala na sa isip ko yung panaginip na yon. Hanggang sa nadugtungan ito. Parehong itim na malaking lalaki ang sinusubukang buksan yung bintana na yon. Nabuksan niya at dumiretso siya sa may pinto ng bahay namin, sa may kabilang dako ng bahay. Hindi ko maintindihan ang panaginip ko na yon. Hanggang sa sumunod na taon, na naginip na naman ako. Siya na naman, yung malaking itim na lalaki. At parehong sitwasyon din. Binubuksan niya yung bintana. Pagkatapos ay pumasok siya doon. Alam niyo yung scene sa mga palabas na parang nag-vacuum? Ganon siya nakapasok sa bahay. Nang kinaumagahan nun, sinabi ko na kay mama ang lahat. Sabi niya, magdasal daw ako palagi. Kaya ginawa ko naman. At simula naman nun, wala na akong napanaginipan na ganon. Doon ko na din naalala lahat ng panaginip ko sa bahay ni Lolo. Pero dumating ang panaginip na sadyang kinatakutan ko talaga. Grade 12 ako, senior high. Kami nga pala ang first batch ng senior high school program. Same panaginip pa din yon. At yung panaginip ko na yon, nakakapagtaka kasi para siyang palabas. Alam niyo yung per episode na dinudugtong-dugtong o magkakasunod? Ganun siya. So nakapasok na yung malaking lalaking itim sa bintana. Pero sa pagkakataon na yon, pumihit siya ng dahan-dahan. Humarap ito sa pinto ng kwarto namin. Parang silhouette lang siya. Itim lang siya pero makikita mong lalaki talaga at malaking tao siya. Nangilabot talaga ako noon. Natakot ako na baka susunod na niyang papasukin yung kwarto namin at baka kung anong gawin niya sa akin o sa pamilya ko. Hindi nagtagal, ipinarenovate yung bahay namin na siyang plano na talaga ng magulang ko. Kaya naman hindi ko na din sinabi sa kanila yung about sa panaginip ko noon. So pagkatapos i-renovate yung bahay, wala nang hagdan. Pero same pwesto pa rin ang bintana sa sala at same pa rin naman ang pwesto ng pinto sa kwarto. Hindi ako pumayag noon na magkanya-kanya kami ng kwarto kahit nasa 20 na kami ng kapatid ko. Kasi nga natatakot ako. Kaya naman same pa rin yung setup. Magkakatabi pa rin kami sa iisang kwarto. Pero simula naman nun, wala na akong panaginip na ganon. At hindi ko na rin nakikita yung malaking itim na tao. Pero sa ibang lugar po, may nakikita akong itim na mga multo. Sa school na pinagtatrabahuhan ko. Sa may hagdan din sa school. Sa bahay ng mga kasama ko sa trabaho o kaklase ko nung college.
Pero ang ipinagtataka ko, bakit itim yung nakikita ko? Sa mga palabas kasi, puti naman yung mga multo. May kaibahan ba yung itim at puting multo? Masama ba yung itim? Ano kayang meaning nung panaginip ko na yon? Hello Sir Kira, kumusta po? Kwento ko lang po itong medyo nakakatawa pero creepy rin na experience namin ng tita kong pakilamera. 5 years na siyang nakatira dito sa bahay namin. Matandang dalaga kasi. Ayaw na daw mag-boyfriend. Okay naman kami nung una. Kaya lang habang tumatagal nga siya sa bahay, nagkakaroon na ako ng inis sa kanya. 2021 nung mapunta siya dito sa amin. Pandemic pa nun. Nawalan yata siya ng trabaho. Kaya para makatipid sa rent, nakatira siya sa amin. Si mama ko yung kapatid niya. By the way, tawagin niyo na lang po akong Christine. At si tita naman po, Tita Lena. Close naman kami ni Tita Lena nung una. Pero kapag nagkaka-boyfriend ako, palagi siyang nakikialam sa relasyon namin. Siya yung taong bibigyan ka ng isipin palagi. Baka ganito si BF mo, baka ganyan. Ayoko sa kanya, may something dyan sa BF mo. Ganito palagi yung sinasabi niya. At kahit anong sabihin ko o pagtatanggol ko sa boyfriend ko, sisimangutan niya lang ako. Tapos sasabihin niya na never pa daw siyang nagkamali sa pagkakilala sa tao. Hindi ko to masyadong binigyang pansin kasi may tiwala naman ako sa boyfriend ko. Pero hindi ko din naman kayang pagsabihan si tita na tumigil na kasi nga mas matanda siya sa akin. Kumbaga, respeto ko na lang din sa kanya na hindi ko siya sinasagot ng masama o ng pabalang. Hanggang sa parang gumawa na talaga siya ng dahilan para magkaroon ng lamat yung relasyon ko sa boyfriend ko. Sa unang boyfriend ko, ang ginawa niya, chinat niya nang hindi ko alam. Gumamit siya ng ibang account para i-chat yung boyfriend ko at i-loyalty test ko no. Nauso yung loyalty test nun sa TikTok noong pandemic, kung hindi kayo pamilyar. Fast forward. Nakuha niya naman yung gusto niyang mangyari. Nag-reply yung boyfriend ko sa kanya at ipinagkaila na may girlfriend siya at saka niya ito sinabi sa akin. 2 beses niya pang inulit yon sa sumunod kong boyfriend. Naghiwalay din kami kasi nga palaging sinusubok ni Tita Lena yung nagiging boyfriend ko. Proud pa nga siya niyan na nailayo daw niya ako sa mga lalaking hindi karapat-dapat sa akin. Pero nakakainis pa din. Sa sobrang inis ko nga, ginantihan ko si tita. Birthday ng bunso namin at pumunta nun sa bahay yung kaibigan ko. Pagkatapos ng party, tanong ng tanong si Tita Lena tungkol sa kung ano daw ang nangyari sa amin ng boyfriend ko. Para bang may sumabog na kung ano sa utak ko at sobra akong nainis sa kanya. Kaya pagkatapos kong ibalita sa kanya na nag-break na kami ng boyfriend ko na yon, sinabi ko sa kanya na wag niya nang isipin yon. Dahil sabi ng kaibigan kong pumunta sa bahay ay may nakasunod sa kanyang babaeng multo na palagi daw nakatabi sa kanya. Sinabi ko to with conviction. Seryoso yung mukha ko at ipinakita ko talaga sa kanya na hindi ako nagbibiro. Natahimik siya nun, parang nag-iisip.
Tapos hindi niya na ako pinansin. Lagpas 1 linggo din nung i-open niya sa akin yung topic na sinabi ko sa kanya. Kung paano daw kaya mawawala yung multo na yun sa tabi niya. Ang nakakagulat ay yung sumunod na sinabi niya. Ilang araw na daw siyang hindi makatulog ng maayos mula nung ma-confirm niya na totoo pala yung nararamdaman niya, na may kasama siya palagi. Siyempre nagulat ako kasi niloloko ko lang naman siya at wala talagang nakitang multo yung kaibigan ko na nakakapit sa kanya. Ni wala ngang alam yung kaibigan ko sa ginawa ko eh. Kaya tinanong ko siya kung ano bang nararamdaman niya. Parang nagdalawang isip pa siya kung sasabihin niya ba sa akin o hindi. Pero sa huli, sinabi din naman niya. Nagsimula pa daw yon noong solo living pa siya. Pagka-uwi daw nila ng kaibigan niya galing sa Baguio, ay may iba na. Di daw niya pinapansin nung una kasi iniisip niya na baka pinaglalaroan lang siya ng imahinasyon niya. Minsan daw, may makikita siyang dadaan sa peripheral lang niya. At paglilingunin naman niya, wala naman. Minsan, anino. Minsan may mga bulong. Di dumalas daw yung mga bulong. Kaya doon na siya nag-decide na makitira sa amin. Akala daw niya mawawala na dahil nga ibang bahay at ibang lugar naman na. Pero hindi niya daw expected na sasama sa kanya. Meron pa daw kwento yung mga workmates niya na palagi siyang nakikita sa kung saan. Tapos bigla siyang makikita nakalalabas lang ng CR o nandoon lang pala siya sa table niya. Sabi ng mga katrabaho niya na nakakita doon sa isa ay palagi daw siyang ginagaya. Ayaw daw niyang maniwala talaga. Pero kinabukasan daw pagtapos ng party ng bunso namin, nag-upload si mama ng mga pictures namin. Karamihan daw doon galing sa kanya. Pero may isang picture daw doon na kasama siya. Kahit na siya naman mismo ang kumuha nun. Ipinakita niya pa sa akin yung picture na sinasabi niya. At nandun nga siya. Nakangiti din sa kamera. Wala lang daw siyang mapagsabihan. Pero natatakot na din daw talaga siya. At lahat daw yun nangyari pagkagaling nila sa Baguio. Hindi ko na lang din talaga masabi na wala naman talagang katotohanan yung sinabi ko sa kanyang yon.